May isang binata po ang nakatanggap ng text sa numerong hindi nakaregister sa kanyang telepono. So walang pangalan. Ano? Ang nagawa na lamang niya ay basahin kung ano yung text message, bagamat hindi niya kilala kung sino ito. Ang nakalagay doon, sa dami ng nagpaparamdam sa akin, ikaw ang pinili ko. Taliwas sa sinasabi ng mga kaibigan ko, ikaw ang pinili ko. Pinili kitang mahalin, pinili kong isantabi ang aking gusto para lang ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. Sa bandang huli nakalagay, by the way, ako pala ang babaeng sinayang mo. Ex pala. Kayo po ba merong sinayang? May mga nasayang po ba tayo? Kung babalikan po natin yung buhay natin, sige nga, meron bang isang bagay, ano yung isang bagay na nasayang mo? Siguro nasayang yung oportunidad na makausap yung tao, nasayang yung pagkakataon na ipakita mo yung pagmamahal sa kanya, nasayang yung alok sa'yo, yung offer na maganda sana, nasayang yung ibinigay sa iyo na investment, nasayang yung oras na inyong ibinigay sa isa't isa, nasayang yung maraming taon, nagtapos lang sa wala. Tayong pong lahat may kanya-kanya tayong mga bagay sa nakaraan, nasabihin po natin, sinasadya man o hindi, nasayang. Maaari nakakaramdam tayo ng kalungkutan o pagsisisi. Pero sabi nga, wala na tayong magagawa dahil nasayang na. Bakit ko po binanggit ito? Sa Ebanghelyo, may mga ilang libong tao, 5,000, puro lalaki lang po ito, ang sumusunod sa Panginoon. At tinanong niya yung mga alagad, anong ipapakain natin sa kanila? Nagkaroon ng paraan, dumami yung 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda na nanggaling sa isang bata. Ang lahat na busog na busog. Nagmukbang sila Nagmukbang ng tinapay at ng isda. Pero meron kayong napansin sa bandang huli. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tipunin nyo ang lahat ng mga sobra. Tipunin nyo, kahit bagamat napakadami, sobra-sobra, pero sabi niya sa mga alagad niya, tipunin nyo yung mga sumobra na pagkain na para sana sa lahat. At ano ang naging resulta? Ilan ang nasumobra? 12 bakol o 12 baskets. Malalaki po yun. Kung mapapansin nyo, malalaki po yung basket na gano'n, ano? 12. Tanong, bakit kailangan pang tipunin yung mga sobra? Una, busog na lahat. Pangalawa, pwede naman siguro gumawa ang Panginoon ng another miracle, no? Of multiplication ng tinapay at isda. Bakit ginawa ng Panginoon? Marahil nais ipakita ng Panginoon ang pagpapahalaga sa mga bagay at iwasan ang pagsasayang. No? Ayaw ng Panginoon na meron tayong sinasayang. Ayaw ng Panginoon na makita tayo na sa buhay natin may hila-hila tayong bigat sa dibdib natin. Mga bagay na ating sinayang sa nakaraan. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, 5,000 yon.
Pero ayaw niyang mawala. Marami ayaw niyang magsayang. Pero pansinin niyo po, hindi lang sa malaking mga bagay ayaw magsayang ang Panginoon, kahit sa maliit na bagay. Ano ibig kong sabihin? Nung merong inilapit yung alagad niya, si Andres na bata, na may dalang 5 tinapay at 2 isda, hindi ito isinantabi ng Panginoon. Kakaunti lang yan dala mo sa dami-dami ng nangangailangan, pero pinahalagahan ng Panginoon ito. Pagpapahalaga sa maliliit na bagay. Kahit tila pa kung ikukumpara mo sa pangangailangan mo, ay parang napakaliit lamang, insignificant, pero sa Panginoon, ito ay mahalaga at ayaw niyang magsayang. Kaya marahil una na gusto na pinaalalahanan tayo ng Panginoon, bigyan natin ng pagpapahalaga ang maliliit na bagay na dumarating sa buhay natin. Huwag nating maliitin. Huwag natin basta na lang isa walang bahala o isang tabi. Tandaan po natin, napakain ng Panginoon, busog na busog, ang 5,000 tao, hindi bababa sa 5,000 tao, sa pamamagitan lang ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. May himala sa pagpapahalaga. May milagrong ginagawa ang Panginoon sa pagpapahalaga. Sa kabilang banda, kapag tayo ay nagsasayang, ito ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Pag hindi natin napapahalagahan, minamaliit natin yung sagot ng Diyos sa buhay natin. Minamaliit natin yung tulong na ibinibigay sa atin. Minamaliit natin yung ating kita, yung bunga ng ating pawis at dugo. Pag minamaliit natin yung mga tao sa buhay natin, dahil wala silang alam, mahina sila, hindi sila nakatutulong, wala namang ambag yan, karga lang yan, bigat lang yan. Kapag ganun ang trato natin sa bagay at sa tao, wag nating asahan na ang Diyos maggagawa ng himala sa buhay natin. Sa kabilang banda, kapag naman nakita ng Panginoon ang pagpapahalaga natin sa tinatanggap natin sa buhay, malaki man o maliit, ito ang susi ng himala ng Diyos. Pagpapahalaga. Alam niyo po, ako ay anak ng isang sapatero at isang guro. 6 kaming magkakapatid. So, you can imagine, ang budget ng aking mga magulang ay ganun na lamang sa bawat isa sa amin. Pero tinuruan kami ng aming mga magulang na magpahalaga kahit ano paman ang nasa mesa. Tinuruan kami ng aming mga magulang na kahit magkano ang iabot sa iyo sa umaga, bago ka pumasok, magpasalamat ka. Kahit ano regalo, mga anak ng inyong ninong at ninang, magpapasalamat kayo. Kung kaya't ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil nagbunga yung mga aral, paalala ng ating mga magulang sa atin. Ang banal na misa po, tayo ay nakaikot sa isang payak na tinapay. Yun ang pinili na Diyos na magiging daan para tanggapin natin ang kanyang katawan. Hindi sa kung anong klaseng tinapay na mamahalin, ginawa ng ganito, binili mo dito. No? Tanyag. Maraming may gusto ng ganyang klaseng tinapay. Ang Panginoon pinili ang isang tinapay na walang lebadura. Simpleng-simpleng tinapay. Ika nga, pangkaraniwang tinapay nung panahon ni Jesus. Yun ang ginamit niya para ating matanggap ang kanyang katawan. Ang Panginoon gumagamit ng mga simple, payak
maliliit na bagay para simulan sa buhay natin ang kanyang himala.